Maraming salamat po. At pagbati po unang-una ng magandang hapon sa inyo pong lahat. At syempre po, puno ng kagalakan ng ating mga puso, nagpupurit, nagpapasalamat tayo sa 9 na taong paggabay ng Panginoon sa ating weekday prayer meeting. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pong magsisimula po ako na kasabihan sa atin, a grateful heart is a happy heart. Amen! So siguro po, alam naman natin, kitang-kita ko naman sa mga mukha ninyo, di ba? Ang saya, di ba? Okay. So, ganyan naman tayo sa El Shaddai, yung kapatiran natin. Lagi tayong masaya. Sa kabila ng maraming nararanasang mga pagsubok sa buhay, hindi natin nakakalimutan na magpuri at magpasalamat sa kay Yahweh. Di ba? So, hindi lang ting araw ng linggo, pati may weekdays nga tayo, ng Tuesday and Friday, no? So, ganun talagang in love, nami-miss ang minamahal. Kaya gusto mo siya palaging nakikita, di ba? Di ba? Di ba ganun naman? Natandaan niyo po nung nagliligawan pa kayo, di ba? Di ba? Palagi kayong nakikita, di ba? Matutulog na lang, magsasabi pa ng night-night, mga ganyan. So, ting oras ng pagkain, sasabihin natin, kumain ka na ba? Ayan, di ba? O, di ba? Nung nagliligawan. Eh, nung napakasalan na kaya, ano na? Nagkaganon pa ba? Baka mamaya, nag-text sa'yo, di ba? Kumain ka na ba? Sagot mo naman, huyo! Baka hindi. So, a grateful heart, no? Ang isang tinatawag natin, grateful ka kasi tayong mga El Shaddai, we have a grateful heart kasi maliit, malaki, sakto lang. Ang natatanggap natin, masaya tayo. Amen? Meron po kasi yung iba, parang hindi na sila masaya kapag yung inaasahan nila, hindi yun ang kanilang natanggap. Halimbawa, isang magsasaka na nagtanim ng palay. Ang inaasahan niyang aanihin niya ay 100 kabans. No? Kung umani siya ng 103, siguro ang saya niya, di ba? Salamat sa Diyos. Di ba? No? Kung umani siya ng 100, salamat sa Diyos, yung inasa 100. No? Nagpapasalamat kasi yung inaasahan niyang darating sa kanya, binigay sa kanya. Paano kaya kung dahil nag-uulan, ang inani lang niya ay 80? May thank you ba yan? Parang ang hirap mag-thank you, ano? Kasi hindi niya nakita na parang yun yung inaasahan niya na ibibigay sa kanya, di ba? Pero ang meron daw pong grateful heart, basta may natanggap, maliit man o malaki, masaya siya at nagpapasalamat. Tayo pong mga El Shaddai, dapat palagi merong ganun tayo para masabi na ang mga anak ni Yahweh ay merong grateful heart and a happy heart. Di ba? Amen po? Baka yung iba ang lungkot, nagpunta dito sa Macau, inaasahan nila ang kanilang magiging sahod ay 10,000 MOP. Eh nagsahod lang sila ng 5. So, sasahod sila, di ba naman to? Pero yung iba na inaasahan nila, iba wala nang inaasahan eh. Biglang tumanggap ng 5. Tuwa sila, salamat sa Diyos, meron kaming 5. Ano? Amen po ba? Amen. So, very positive. Ano? Na ganun. So, una po, mensahe sa inyo, no? So, be grateful kung ano ang meron kayo. Di ba? Huwag kang mainggit kung ang kulay mo hindi maputi. Baka wala ka nang ginawa kundi magpaputi. No? Di ba? So, magpasalamat ka kung ilong mo talagang hindi naman ka tatapusan. Okay lang, di ba? Marami pong maganda sa labas, maganda nilang tingnan, pero pag nagsalita na, papagusga pala. So, maganda pa kaya siya o anong gusto niya? Maganda sa labas, pangit sa loob, o maganda sa loob kahit
sakto lang sa labas. Hindi ba mas maganda yung sakto? At alam niyo po, yun, yung happy heart sa loob, hindi sa labas. Hindi sa mga tinatanggap, kung hindi nanggagaling sa kalooban, sa loob, di ba? At ang relasyon naman po natin sa Diyos ay hindi naman panglabas. May mga bonus yung panglabas, pero yung mas mahalaga ay yung sa loob, di ba? Okay. Ngayon po, natutuwa po ako sa inyo kasi nagse-celebrate kayo ng anniversary ninyo. Amen po ba? Amen. So, sino na po yung mga may asawa dito? Pakitaas po ang kamay. Very good. So, last year po ba, 2023, nag-celebrate po ba kayo ng anniversary nyo, wedding anniversary? Ilan ang nag-celebrate last year? Taas ang kamay. Isa. Ay? Nakalimutan nyo yung anniversary niyo. Ba't di kayo nagse-celebrate? Ay, baka naman kasi hindi na anniversary. Baka anniversary na. Ano? Kaya tayo 9th anniversary natin. Okay, so, ang pag-celebrate po ng anniversary ay pagtingin, no, sa pinanggalingan natin, no? Alam niyo po yung ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Hindi ko alam kung tapos na si brother sa gospel reflection, no? Ang sinabi doon, no, may question sa divorce, sa pag-aasawa, di ba? Tinanong si Jesus, ang tanong sa kanya ay nararapat po ba? Sa English po, it is lawful for a man to divorce his wife. No? Kasi merong inutos si Moises na ang lalaki ang mag-declare ng divorce, hindi mga babae. Noong panahon na yun. Diba? So, ano ba yan? Nararapat po ba yan? Ang tanong nila kay Jesus. Sinagot ni Jesus ito ng dalawang pamamaraan. No? Una, sinagot ni Jesus ito, ano ba ang nasa una? In the beginning. Diba? So, parang sinabi ni Jesus, okay, balikan natin kung saan tayo nagmula. Kung saan nagmula ang pagsasama ng tao, wag muna nating pag-usapan ang paghihiwalay. Bago nating pag-usapan yan, pag-usapan muna natin yung pagsasama nila. So at doon sinabi ni Jesus, nilikha sila na ano, lalaki at babae. Di ba? At ang sabi ng Diyos doon, di ba, na hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng kanyang makakasama. Sa English po, I will give him a suitable partner. Noong nakita ng Diyos na malungkot ang lalaki, binigyan naman siya ng lahat ng uri ng hayop, lahat ng kailangan niya nandyan na. No? Pero malungkot pa din siya. Nakita yun ng Diyos. Kaya kung malungkot kayo, nakikita yun ng Diyos. Di ba? May damdamin ng Diyos. Nararamdaman niya, nag-iisa. Nadinig nga ng Diyos, kumanta yung nag-iisang lalaki doon. Alam niyo po kanta niya? Ang kanta po niya, Lonely, I Mr. Ay, nadinig ng Diyos, kumakanta, kawawa naman. Diba? Nahabagan Diyos sa kanya. Kaya ang ginawa sa kanya ay pinatulog ng mahimbing. At mula sa kanyang tadyang, yung ribs, diba? Hinugot ng Diyos. Humugot ng ribs doon, tapos ginawang anong sinigang? Kumain na ba kayo? Hindi pa. Kaya pala sinigang. Hindi po ginawang sinigang yun. Ginawang babae. So, ang unang nilalang ng Diyos yung dalawa, anong pangalan nila? Anong Eva at Adan? Sino nauna? Lalaki, babae? Kami nila Brother Edgar ang nauna. Aandelin nyo na naman kami. Eva at Adan. Wala po sa Biblia yung Eva at Adan. Ang nasa Biblia, Adan. Galing lang kayo sa amin. Kaya huwag kayong magmalaki. No? Pero hindi po yun.
Ganoon. Ibig sabihin nun, iisang pinanggalingan natin. Kung iisang pinanggalingan natin, pantay lang tayo. Di ba? Magkapantay.